pakapadalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. At ang sabi pa ni Pablo sa aklat ng Romans, amen, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat, praise the Lord, ito ay para sa ikaliligtas ng mga sasampalataya sa mga tatanggap sa ating pong Panginoon. Kaya, abangan po natin mga kapatid ang mga exciting na gawain darating ngayong Setyembre or Oktobre, mga kapatid, Oktobre, meron po tayong Straight Crusade na gagawin. Mangangaral po tayo, mga kapatid, amen, sa bawat kanto sa lugar na ito. Amen. Mga young people, handa na ba kayo? Amen. Mga tatay, handa na ba kayo? Amen. Mga nanay? Praise God. Amen. Sabi ng mga nanay, Pastor, magdadala na lang ng basket, kami yung manghihingi ng offer. Hindi tayo manghihingi ng offer. No. Hindi natin ikakalakal ang Word of God. Amen. Kundi ipapangaral, mga kapatid, ang mga salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya, ipangaral na may katotohanan, preach the Word, amen, reprove, rebuke, praise the Lord, with all long suffering and doctrine, mga kapatid. Kaya, tuloy lang. Magdiis para sa katotohanan. Tayo po magbasa ng ating pong mga Biblia, mga kapatid, from the book of Isaiah, amen. Isaiah chapter 57 verse 15, mga kapatid. For the saith the Lord, or for the saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him that also that is on a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas na dako, kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Praise the Lord. Nais ko pong kunin, mga kapatid, ang ating pong mensahe sa umaga nito na nariyan din sa talata na ating pong binasa. To revive the spirit of the humble. Sabihin po natin, to revive the spirit of the humble. Lahat ng may pusong lahat ng may spiritong nagpapakumbaba, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. To revive the spirit of the humble. Upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Yan po yung ating pong topic, mga kapatid, sa umaga. Praise the Lord. Tayo yung bukod manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, aming pong hiling sa umaga nito. Ang iyong gabay at patnubay, karunungan at katalinuhan nagmumula sa iyo. Ay igawad mo, Panginoon, sa iyong kapaglingkuran, sapagkat wala po siyang magagawa sa ganang kanyang sarili kung wala ka. Tunay nga, Panginoon, ang gawain ito'y gawain mo. At ang aming dalangin, gamitin mo lamang ang iyong lingkod na siyang magsasalita ng iyong mga salita, Panginoon. At ang mga salitang ito naway tumimo sa puso ng mga makikinig na iyong mga anak. Ito naway magbigay, Panginoon, ng buhay. Praise the Lord. Sa mga espiritong nagpapakumbaba. Ika'y amin pong tinatagila, pinupuri, Panginoon, sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. To revive the spirit of the humble. Amen. Alam po natin,
natin mga kapatid, mas pinagpapala ng Panginoon yung taong nagpapakumbaba kaysa yung taong nagmamakataas o nagpapakataas. Ha? Praise the Lord. The more we know God, the more we also learn how to humble ourselves before the Lord. Praise the Lord. Hanggat nakikilala natin ang Panginoon, ay lalo tayong dumudunong mga kapatid at nagpapakumbaba. Amen? Sa kanyang harapan. Sapagkat, ang sabi po ng Biblia mga kapatid, sa aklat ng Joshua, wika ni Joshua, if my people which are called by my name shall humble themselves, pray, manalangin, magsisi, at hanapin ang kanyang mukha. Yan po yung wika ng banal na kasulatan. Kaya habang nakikilala natin ng malalim ang ating Panginoon, the more mga kapatid na tayo po ay nagpapakumbaba sa ating sarili. Habang nakikilala natin ang Panginoon, nakikilala natin ang ating sarili, amen, na wala tayong magagawa kung wala ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Mayroon pong binabanggit riyan mga kapatid, the purpose of God indwelling with men in union and presence. Mayroon pong dalawang bagay na ating pong nakita mga kapatid, amen, sa talatang ating pong binasa. Mula sa aklat ng Isaiah mga kapatid, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Amen. Napakahalaga po yan sa paningin ng Panginoon. Amen. Yan po ang purpose kung bakit ang Diyos ay nananahan at nagkikipagsanggunian mga kapatid sa bawat isa po sa atin. Para makita natin mga kapatid, amen, na tayo na mayroon pong espiritu na marunong magpakumbaba. Praise the Lord. At dahil sa tayo may espiritu marunong magpakumbaba, sa pagdaing natin, sa pagtawag natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin pagsisisi, amen, tayo po ay papakinggan agad ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. At ang sabi pa rito mga kapatid, when we have an eternal life, may mindset tayo, amen, grace and forgiveness will naturally flow through us. Ang mindset ng bawat Kristiyano, amen, I am redeemed by the blood of Christ. Tayo'y tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Kaya ang biyaya ay dumating mga kapatid, at ang pagpapatawad ng Panginoon ay nahayag. At ang mga bagay na ito mga kapatid, amen, ay kusang dumadaloy sa ating pong mga buhay. Amen? Ang biyayang ito ay kusang dumadaloy sa ating mga buhay. Kaya napakapalad po natin mga kapatid bilang mga anak ng ating Panginoon. Amen? Na mayroon tayong eternal life. Sabi nga ng ating pong mga napag-aralan sa ating pong Bible study, mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believeth in Him should not perish but have an eternal life. Sa mindset po natin, dahil sa kaligtasan ito na ating natanggap, amen, ang biyaya at ang pagpapatawad ay patuloy na dadaloy sa ating pong mga buhay. Kaya narinig ko mga kapatid ang mga testimony ng mga nanay kanina, no?
kung sakali mang may mga taong nakagawa ng pagkakamali sa ating buhay, dapat marunong tayong magpatawad sa kanila. Amen? Kung sakali mang may mga tao, mga kapatid, amen, hallelujah, na minsan ay nakagawa sa atin ng sakit, praise the Lord, ang pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin ay magpakumbaba at magpatawad. Praise the Lord. Sapagkat malapit sa Diyos, mga kapatid, ang taong nagpapakumbaba at ang taong marunong magpatawad. Amen. Dapat may connection tayo sa Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 33, mga kapatid, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin nyo lang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang mga bagay, mga kapatid, ay pawang idaragdag na lang ng Panginoon sa iyo. Ano bang mga bagay na yung hihilingin sa Panginoon? Ask, and it shall be done unto you. Amen? Humingi ka lang, at ito'y pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Bakit? Sapagkat inuna mo, amen, ang kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang katwiran. Malapit po sa atin ang pintuan, mga kapatid ng langit. Diba, brother, praise the Lord. Brother Danny, yan. Magugulat ka na lang na may tatawag sa'yo na hindi mo naman kaano-ano. Yun yung favor ng Lord eh. Amen? Kinakatok ng Diyos ang kanilang mga puso. Sapagkat mayroong tao ng Panginoon na bibigyan niya ng pabor. Amen? Mayroong tao ng Diyos, mga kapatid, na kanyang pagpapalain. Kaya huwag kang magtaka, mga kapatid, bakit ginagamit ng Panginoon yung mga tao na yon? Sapagkat ikaw ang tao, mga kapatid, amen, na may espiritu, na marunong magpakbaba. Ikaw ang tao, mga kapatid, na may espiritu, na marunong magpasako sa Diyos. Kaya ang gagawin mo, kinakailangan mong unahin ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katwiran, ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga mayroong isang awit, count your blessings, name it one by one. Amen? Bilangin mo ang pagpapala ng Panginoon. Praise the Lord. Sino ba rito na bibilang, mga kapatid, every morning ng mga pagpapala ng Lord? Amen? Hindi lamang hula-hula, bakit makati ang aking kamay? May pera sigurong darating, hindi yan. Amen? Kagaw yan. Baka kulugulang yan, mga kapatid, yung nangangati ang ugat. Yeah? Pero doon sa tao, doon sa tao, mga kapatid, na mas inuna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Rumaragas ang pagpapala, Brother Angel, ang darating sa buhay. Amen. Ang gagawin mo lang sa Panginoon, Lord, salamat. Amen. Salamat, Panginoon! Kaya sabi rito, mga kapatid, eternal life involves spiritual matters. Amen? Kaya, huminto na tayo, mga kapatid. Amen? Na mag-focus sa mga material na bagay. Mas lalo natin unahin, mga kapatid, ang spiritual na bagay. Sapagkat ang mga material na bagay, susunod na lang yan, mga kapatid. Amen? Anong kailangan mo? Pagkain sa mga araw-araw? Ibibigay ng Panginoon sa iyo. Bibigyan ka ng Panginoon ng magandang halimbawa kung sakali mang ikay nagdadalawang isip. Amen, na hindi kayang gawin ng Panginoon to, talata ibibigay ng Panginoon sa iyo. Tingnan mo, amen, ang mga ibon sila'y lumilipad, pero sila'y nabubuhay. Tingnan mo, ang mga damo na naroon sa tubig, amen, sila'y namumulangkak, sapagkat sila'y binibigyan ng Panginoon at buhay. How much more na ikaw na isang tao naglilingkod sa Panginoon? Sabihin natin,
Salamat, Panginoon. Huminto ka na, i-focus mo, mga kapatid, ang iyong isipan sa mga material na bagay. Amen? Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. And the rest will follow. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, amen? Pumunta dito, Brother Ayan. Halika rito. Praise the Lord. And Brother Adrian, halika rito. Yung mga poging natin. Extra. Dito kayo sa aking likuran. Amen. Yeah. Praise the Lord. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang ating pastor, at hindi na ako mangangailangan. Amen. Humarap kayo ang Brother Ayan. At sabi ng Biblia, kanyang pangako, surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life. Amen. Siya si goodness, siya si mercy. Kahit saan ako pumaroon, sunod kayo sa akin. Praise the Lord. Surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life. Tuloy lang kayo. Huwag niyo akong iwanan. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life. Amen. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ako pagkukulangin ng Panginoon sapagkat ako'y may koneksyon sa Lord. Amen. Hindi ako bibitawan ng Panginoon sapagkat malapit ako sa puso ng Diyos. Salamat, goodness. Salamat, mercy. Amen. Balik na tayo sa inyo. Eternal life involves spiritual matters. Kaya huminto ka na, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Huwag mong ipaling ang iyong isipan sa pang-araw-araw. Amen. Na pangangailangan mo. Kasi kung nakapokus ka lang sa mga material na bagay, hindi mo lubos na makikilala ang Panginoon. Hayaan mo, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gagawa sa iyo. Sige nga, Panginoon, sinasabi mo sa iyong mga salita, ikaw ang Diyos. Amen, na kailan may hindi nagkukulang. Subukan ko nga kung totoo yan. Manampalataya ka, mga kapatid. Amen. Ask what you will and it shall be done unto you. Kapatid at kaibigan, sa katotohanan, hindi mo pa hinihingi, nakikita na ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Hallelujah! Hindi mo pa naisasabi sa pamamagitan ng iyong labi. Alam na ng Panginoon, mga kapatid, the abundance of the heart, the mouth speaketh, nanggagaling sa puso mo bago lalabas sa bibig mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, amen, hallelujah, banggitin mo lang ang lahat ng pangangailangan mo. Gagawin mo. Praise the Lord. Amen. Excited ba kayo, mga kapatid, sa paglilingkod niyo sa Panginoon? Amen. Sabi pa rito, mga kapatid, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas at huwag sa mga bagay sa ibabaw ng lupa. Amen? Ilagak nyo, itingin nyo, mga kapatid, ang inyong mga mata at ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na naroon sa itaas. God is His salt and the earth is His fruits. Where we live, let's be humble before the Lord. Sabi ng Biblia, mga kapatid, amen,
kung ang Panginoon ay maitataas sa kapisanan ng mga mananampalataya. And then, I will draw all men unto me. Ilalapit din kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Jesus is founder and perfecter of our faith. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos, mga kapatid, ang siyang may akda ng iyong pananampalataya? Amen. Siya ang may pasimuno. Siya ang gumawa niyan sa buhay mo. Manampalataya ka sa Panginoon, mga kapatid. Amen. At siyang gagawa, praise the Lord, ng mga kagilag-ginalas ng mga. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, mga kapatid, amen, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, na may mga saksi na laging nakatingin sa atin? Napapalibutan tayo ng maraming mga saksi. Ang mga saksi na yan ay walang iba ang mga anghel